Praise God. Hello po. Magandang hapon po. Sabi mo sa iyong katabi, good afternoon. Nagsalita ba? Kamusta po kayong lahat? J1 Culture. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance, to set at liberty them that are bruised. Amen. Pasok po kayo. Sino pong ready na? Amen. Bago po ako magsimula, babatiin ko muna ang aking mga nakita. Parang ngayon ko lang ulit nakita. Siyempre, andyan si Louie. Nakita ko dyan sa gilid. Welcome back sa Philippines. Galing siya sa JA1 Cayman Island. At syempre, narito rin ang family ni Ate Jen. Thank you for coming. Yan. Jennifer, Jen? Tama po ba? Okay. Jenaline. Okay. Welcome. Okay. Start na po tayo. Sabi mo sa katabi mo, partner, makikinig ako. Makinig ka din. Okay, let's start. Dahil po Mother's Day po last Sunday, hindi po natin ito na ituloy. Kaya po ito na po ang part 2, Morning Prayer Part 2. So sa lahat po na hindi nakapanood ng part 1, meron po tayo sa YouTube. Pwede nyo po mapanood. So ito na po ang part 2 ng ating morning prayer. Sino po dito ang morning prayer? Amen. Sino dito ang dire-diretso siya? Amen. Amen. Sino ulit gustong magkaroon ng successful and productive life? Lahat tayo, amen? Simulan ang araw sa morning prayer. Mark chapter 1 verse 35. Very early in the morning, while it was still dark, yan pala ang maaga, no? Still dark. Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Alam niyo po, dyan sa bahay niyo, kahit sa loob lang ng bahay, meron po yung solitary place. May lugar yan kung saan pwede kang manalangin. Meron po ba? Meron yan. Kahit sa CR pwede. Kung doon ka lang talaga mag-isa, pwede. At biyaya po ni Lord, ito po ay ginawa natin last week. At after po ng prayer, may mga nag-testify. May mga testimony po agad. O ito po, babasahin ko po isang testimony sa inyo. Itago natin sa pangalang Ram. Nakatago. Okay. Ito po ay testimony ni Ram. Si Ram po ay isang Move It rider. Ayan. Siya po ay nag-morning prayer. Nag-pray sa umaga. Sabi niya, nawawala ang angas mo talaga sa kalsada pag nakakapag-pray ka. Ibig sabihin ni nawawala yung yabang sa kalsada. Siyempre, nag-pray ka no? Yung araw mo ngayon, good mood. Totoo yan. Sa dami ng nangyayari sa kalsada, pero ikaw ay chill lang. Yan, na nag-morning prayer. Biyaya, 5 minutes pa lang, drop si customer, meron na ulit kasunod. Wow, 5 minutes lang ha. Auto booking, panibagong customers. At nag-oras po siya from 4:30 a.m. up to 7:15 a.m. ng umaga. Ang aga niyang gumising para mag-move it, ano? Nung kinuwenta ko, 2 hours pa lang and 45 minutes, nakasampung bookings na po agad siya. Bakit ka mo? Sabihin niyo po, morning prayer. Kung gusto mo talaga maging successful and productive ang araw mo, simulan mo sa panalangin. Sabihin mo sa katabi mo, manalangin kapag umaga. Imagine, kung hindi kaya nag-pray yun, baka yung maghapon, 10 bookings. Ano? Morning prayer is a priority, not an option. Sinabi ko yan last week. It is a priority. Hindi pwedeng kung may time lang, no.
It is a priority. Because if you don't seek God first, everything else will compete for the first place. Sigurado, pag hindi inuna ang morning prayer sa umaga, kaagaw na agad ni Lord si Kachat. Kaagaw na agad ni Lord si lutuin, labahin. Kaagaw na agad ni Lord lahat ng kabisihan ng mundong ito. Kaya simulan dapat sa prayer. At pinag-usapan po natin last week, what does morning prayer do? Number 1, morning prayer sets the right priorities and direction. Itatama ni Lord ang iyong mga priority. Itatama ni Lord ang iyong direction. Number 2, morning prayer provides strength. Yan po pinag-usapan natin last week, 1 and 2. Kaya po ngayong araw na to yung 3 and 4. Okay? Let's pray first. Father God, we thank you, Panginoon, sa tanghaling ito. Lord, napakabuti mo sa bawat isa. Salamat, Lord, sa pagdadala mo sa amin dito ng ligtas. And I pray, God, ito ay napakagandang pagkakataon to hear your word. And I pray na ang pagpunta namin sa church ay marami kami matututunan na may apply namin sa aming buhay. Thank you, Lord God. In Jesus' name, amen. Okay, number 3. What does morning prayer do? Morning prayer prepares you spiritually. Pastor, ano yun? Explain ko. Ang morning prayer ay inihahanda ka spiritually sa bawat araw. May mga taong may tendency na sumabog or maging emosyonal sa araw. Sino ditong maaga pa lang medyo mataas ng boses? Umaga pa lang medyo nakasimangot ka na. Umaga pa lang medyo iba na yung mukha mo at iba ng feeling mo. Usually, those people ay masyado ng madaming dinaanan sa araw. Na-reach niya na yung kanyang limitation. And usually, konti lang madali nang matrigger. Mamaya, mataas ng boses. Mamaya, galit na agad, kat. Mamaya, sira na agad ang araw, kat ulit. No? Bakit? Hindi handa spiritually. Pwedeng tuwing umaga naghahanda ka physically. Anong ginagawa mo? Kumakain ka. Sino dito kumakain pag morning? Yun pa naman ang makalimutan nyo, imposible. Nagbe-breakfast po ba kayo lahat pag morning? Thank you, Lord. You are prepared physically. Sino ditong pag morning, ikaw ay naka-steady, nakaupo lang, at nagre-relax ka? Sino yun? O, nagre-ready ka mentally and emotionally. Ang tanong, nagre-ready ka ba spiritually? Kapag nagre-ready ka spiritually, sinisimulan ang araw sa morning prayer. Kaya napakahalaga po nito. Ephesians 6 verse 12. Basahin natin to. Ang ganda nito eh. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Imagine, may labanan pala against the world. Meron palang spiritual realms. Kaya napakahalaga ng morning prayer para i-ready ka sa battles sa spiritual realms. At araw-araw ay may battles. Anong battles, Pastor? Temptation. Di ba? Umaga pa lang, pagbukas mo ng rep, may temptation na agad. May anong meron sa rep? Leche plan. Temptation yan. Temptation. Stress. Battles yan. Yung mga major and minor decisions, battles yan. Hindi mo alam kung sino ang pipiliin ko. Mahal mo o mahal ako. O, diba? Battles yan. Pamimili. And trials. Talagang battles every day. At ang tanong, ready ka ba? Handa ka ba dito? Morning prayer prepares you before the battle begins. Bago magsimula ang battle, nire-ready ka ng morning prayer na harapin ang mundong ito. Na whatever happens, sabi ko nga sa testimony ni Ram, siya daw ay chill. Nagkakagulo na sa kalsada, nagbubusinahan na yung mga sasakyan, pero siya, parang nasa maluwag na kalsada kahit traffic. Chill. Why? Ready sa battle. Ready. Bago mo harapin ang mga tao, ang responsibilidad,
ang temptation, ang mga decisions, most especially major decision, dapat una mong harapin ay Diyos. Harapin mo muna si Lord. Dumaan ka muna sa morning prayer bago mo harapin ang kung ano man. Bago mo harapin siya sa video call, si Lord muna. Sabi mo sa katabi mo, si Lord muna. Laksan mo, baka hindi na rin yung katabi mo. Si Lord muna bago mo ako i-chat. Si Lord muna bago mag-reply. Bago harapin ang cellphone, si Lord muna. Pwede ba yon? Church, pwede ba yon? Amen. Morning prayer is not merely a religious habit, it is a spiritual preparation. Lagi ko naririnig, kasi ang inyo pong pastor ay teacher, lagi ko naririnig sa mga estudyante kong nag-aaral para maging guro, sabi nila, if you fail to prepare, you prepare to fail. I repeat, if you fail to prepare, you prepare to fail. Parang sa morning prayer lang yan. Pag hindi ka nag-prepare, ay naghahanda ka para mag-fail. Kaya mag-morning prayer. Tulad ng isang sundalo, bago sumabak sa gera, anong ginagawa niya? Inaayos niya lahat ng kanyang kailangan. Baril, ano pa? Bala, kumpleto yan. Marami niyang gamit. Ang isang atleta, bago sumabak at sa kompetisyon, anong ginagawa niya? Nagpa-practice siya, nagte-training. Ang isang estudyante, bago sumabak sa exam, nagre-review pa ba? Nagre-review, nag-aaral yan bago sumabak sa exam. At ang isang Kristiyano, bago harapin ang araw, bago harapin ang battles, anong ginagawa niya? Tulad ng sundalo, dapat suot niya ang spiritual armor. Tulad ng atleta, dapat ready siya sa bawat mission para ma-accomplish. At tulad ng estudyante, nag-aaral yan ng word para ready sa mga tao makasalamuha niya. At bilang isang Kristiyano, dapat nag-morning prayer ka para ready ka sa labanan. Ang tanong, nag-ready ka ba kaninang umaga? Magre-ready ka ha, kasi may labanan. This is your spiritual preparation. Huwag mong isipin na kaya mo ngayong araw. Sino dito mga businessman and women? Taas na kahit hindi. Para madali tayo. Taas na. Mga negosyante, gaano kayo ka-sure kung sino pupunta sa inyong negosyo? Mga tao. At ilan? Di ba hindi nyo alam? Pero iba, kapag naipanalangin sa umaga. Lord, 199 customers today. Wow, exact. Kaya bawat customer binibilang isa, dalawa. Pag naka 100 na, Lord, 99 na lang. Bakit? May prayer eh. Ready sa labanan. Manalangin ka sa umaga. Hindi mo alam ang mga mangyayari sa bawat araw. Never think na kaya mong harapin ang araw nang hindi mo kasama si Lord. Never think. I am telling you, ang pinakamahalaga sa buhay nyo ay ang inyong spiritual life. Pastor, parang hindi naman. Parang physical po. Para pong financial po ang mahalaga. Parang mental po. Hindi. Yes, mahalaga yung mga sinabing physical, mental, financial, emotional. Mahalaga yun. Pero kahit hindi ko naman ituro, lagi mo namang inuuna yun. Lagi mong inuuna yung mga bagay na yun. Yung physical, yung financial, kahit hindi ko ituro. Kaya ko ibinabaling ang attention mo ngayon sa spiritual, kasi ito ang bagay na malimit na papabayaan. Sa dami nating ginagawa, alin doon ang spiritual? Sige nga. Alin doon? Baka puro financial ha, pagkita ng pera. Nasaan doon ang financial? Nasaan doon ang spiritual? Kaya simulan sa morning prayer para spiritual agad. Kaya mamaya, sino dito nagmo-morning prayer na? O, haba-habaan ha. Sino dito hindi pa? Magsimula na mamaya. Magsimula na. Masusukat din naman ang level ng spiritual life natin kung susukatin ang prayer life natin. I repeat. Sasabihin ng isa, ako po yung spiritual, ako po yung Christian. Gaano kalalim? Ito ang sukatan.
Masusukat ninuman ang level ng spiritual life natin kung susukatin ang prayer life natin. Walang nagiging spiritual or banal kung hindi nananalangin. Kung meron sanang mas madaling paraan, sasabihin ko, pero wala eh. Ng pagiging malalim, mag-pray talaga. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lalim sa pananalangin. Mag-pray. Alam niya ni David, Psalms chapter 5 verse 3. In the morning, kita nyo na? Kailan daw? In the morning. Oh Lord, you hear my voice. In the morning, dalawa pa. Talaga napakaaga niyan. I lay my request before you and wait in expectation. Wow! Bawat araw, ikaw ay expectant kapag nagkaroon ka ng habit ng morning prayer. May inaasahan ka dahil handa ka, nakapanalangin ka sa umaga. Kung may mananakot sa'yo sa araw na yon, may magti-trigger sa pagiging Kristiyano mo, may susubok nito. Siguradong okay ka kasi nakapaghanda ka. Bakit? May morning prayer ka. Handa ka. At sa mga nakapag-pray sa umaga, ito ang kanilang karanasan. They experience peace during stressful situations. Nakaka-stress na, sabi ng mga katrabaho mo, ba't ganyan ka? Relax ka lang. Nalindol na. Ba't relax ka lang? May morning prayer ako. Kasama ko si Lord, kaya relax lang ako. Yung mga pagkakataon na nahihirapan ka ng pag-iisip, hindi ka natatakot. Bakit? Handa ka. Sa mga nanalangin sa tuwing umaga, yes, may problemang dumadating pa din. Hindi naman, kaya nag-morning prayer, iiwas ka sa lahat ng problema. No, may darating pa rin problema. Pero hindi mo na hinaharap ito na nag-iisa. May kasama ka at walang iba kundi si Lord yun. Amen? Iba pag may kasama sa umaga, kasama mo na si Lord. Kaya pag may darating na naman iningil, sasabihin mo, Lord, pa-withdraw. Sabihin mo, pag may dumating na mananakit, Lord, kau na bahala sa kanya, pinatawad ko na siya. Madali lang. Bakit may kasama ka? Kasi you are ready spiritually. Amen po? Sino na dito mananalangin tuwing umaga? Sa isang araw, dadalaw ako sa inyo ha. Check ko. Lahat ang bahay nyo pupuntahan natin kung nagmo-morning prayer. O kaya maglalagay ako ng CCTV. Okay? Number 4. Morning prayer deepens your relationship with God. Sino gusto lumalim ang relasyon kay Lord? Mag-morning prayer. Ang panalangin ay hindi lang tungkol sa paghingi ng mga bagay-bagay na tulad na nakasanayan ng marami, kundi pagpapalalim din ng relasyon sa Diyos. Pagkukultivate ng relasyon kay Lord. Tapat na. Nung tayo naman hindi pa nakakilala kay Lord, anong ginagawa nyo pag nagpe-pray? Huwag nyo na sagutin dahil alam ko na. Sakala kayo nalapit pag may hihingin. Pag may problema. Pag may kailangan. Tunay. Hindi nyo lang kayo na amin. Pero sa totoo lang, kapag Kristiyano ka na, iba na ang pagpe-pray. Hindi na ito puro paghingi. Ito ay puro paglapit kay Lord at mamaya nabibuild ang relasyon, mamaya lumalalim ang relasyon mo kay Lord. Tingnan niyo po itong verse na to, Psalm 63 verse 1. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you. Sinong nagsabi niya sa prayer na, Lord, grabe, ikaw ang Diyos ko. If you only talk when you need something, the relationship becomes weak. Pag puro kailangan lang hiningi mo kay Lord, nako, walang katibay-tibay ang relasyon. Sino dito mga anak? Sino dito hingi ng hingi sa magulang? Ako po, pastor. Ako lang po hingi ng hingi. Ang tanong, matindi ka relasyon sa magulang? No. Ang pagtindi ng relasyon, pag kayo umupo sa lamesa at kayo nagkwentuhan, ganon din kay Lord. Ikay manalangin, makipag-connect sa Kanya at kayo magkwentuhan dalawa para lumalim ang relasyon. Sino dito gusto niya, one-sided yung relationship? Yung ikaw lang ang bigay ng bigay.
wala kang tinatanggap, malungkot po yun. Sa pananalangin, two-sided po yan. Ikaw kay Lord at si Lord sa'yo. Kaya dapat, hindi lang pag makikipag-usap sa kay hingi ng hingi, kailangan talaga nakikipag-usap ka sa kanya ng tapat. Kapag may kailangan lang siya ka lumalapit, hihina ang relasyon nyo. Daily communication builds closeness. Sino dito yung mga magkakaibigan na pumunta rito sa church? Sama-sama kayo? Paano kayo naging magkaroon ng matinding relationship? Once a month lang ba kayo makita? Once a month? No! Baka nga araw-araw nakaka-connect kayo. Kung hindi magkasama, naka-video call. O kaya naka-call. O kaya laging magkakasama kayo para mabuild na relationship. Yung mga dati ditong member, anong ginagawa nyo after the service? Alaunang service, aattend din ng alas 6. Mamaya pagdating alas 8, alas 9, nasa kamihan pa. Sa palagay nyo, ano nabibuild yung relationship? Ay napakalalim. Lahat ng sikreto alam na. Ang tanong, paano mabibuild ang relationship ko kay Lord kung pag may time lang saka ka magpe-pray? Pag may extra time ka saka ka magpe-pray, sa palagay mo makakabuild ng relationship kay Lord? I think hindi. Kaya kung gusto mo ng matinding relationship kay Lord, everyday, siya muna, siya una. Amen? Sabi mo sa katabi mo, una si Lord ha. Napakatindi ng nabubuong relationship kung sa bawat araw at sa bawat umaga, si God ang una, siya ang unang kausap. A morning prayer inviting God to walk with you throughout the entire day. Parang ganito, Lord, hindi mo man pinag-pray, nakasama mo si Lord, pero kapag nag-pray ka, nakakonect ka na sa Kanya, at buong araw kasama mo siya. Siguradong mabubuo ang relasyon mo sa Diyos kapag inuuna mo siya araw-araw, tuwing umaga. I-schedule mo ito. Dapat may schedule. Ilagay mo na sa pang-araw-araw mong buhay ang morning prayer. Itulad mo sa pagkain ng almusal. Isama mo na talaga ito. Bago mag-breakfast, si Lord muna. Si Lord ang una. Morning prayer na agad. Amen po? Bago mag-coffee, bago mag-milk, bago ang lahat, si Lord muna. Siguradong mabubuo ang relasyon mo kay Lord. I-schedule mo ha. Sinong gustong malapit sa Kanya si Lord? Ano pag malapit kay Lord? Ano pong advantage? Ay maganda pag malapit ka kay Lord. Pag nag-pray ka, sinasagot niya. James chapter 4 verse 8a. Tingnan niyo po itong verse na to. Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Kailan daw lalapit si Lord? Kapag lumapit ka. Kailan daw lalapit? Pag lumapit ka. Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Sinabi bang lalapit sa inyo, saka ka lumapit? No. Ikaw ang mauuna. Ganon din sa morning prayer. Pag ikaw ang naglagay ng schedule kay Lord, ikaw ang mauunang lumapit. Huwag kang mag-alala. Mas matinding kalapitan na gagawin ng Diyos sa'yo. Amen? Mas matinding kalapitan, ikaw ang nauna, si Lord kasunod na paglapit. Sino ulit gusto ng malapit na relasyon? Simulan sa morning prayer. Lumalapit sa Kanya tuwing umaga at tiyak ako na mas matinding kalapitan na gagawin ng Diyos. Kung sino-sinong nilalapitan pag umaga, sa Kanya ka lumapit at lalapit din na magbibigay ng lahat ng kailangan mo. Amen? Huwag laging isipin ang gawain agad. Napakaraming yan. Huwag laging isipin ang babayaran. Babayaran din yan. Amen. Huwag agang-agang, dami-daming iniisip. Huwag laging intindihin ang mga nag-chat. Bago maging busy si Lord muna sa umaga. Sabi ko po dito, hindi dahil busy, ay sinimulan mo ang araw mo ng tama. Kung gusto mo ay tama, dapat siya muna. I repeat, hindi dahil busy ka, ay sinimulan mo ang araw mo ng tama. Ay, pastor, ang dami ko nagawa. Para kanino? Para sa iyo lahat. Hindi yun tama. Kung gusto mo maging tama, si Lord muna. Amen po? Kay Lord muna. Malamang lahat ng gagawin mo according to His will. Sa biyaya ni Lord. Bigyan mo si Lord ng, may nagtanong pastor, mga ilang minuto kaya sa umaga? Sige, kung ikaw ay nagsisimula pa lang, sige, pagbibigyan kita hanggang 20 minutes.
Mahaba po ba yung 20 minutes? Pastor, pag nag-pray, parang 1 minute lamang. Lord, thank you. Amen. Haba-habain mo naman. Gawin mga 20 minutes. Hindi ko pa nga sinabing 1 hour. Kasi minimum, 1 hour dapat. Ibigay mo yung oras na yun sa Panginoon. At kumanda kang makita ang pagbabago sa iyong relasyon kay Lord. Kumanda ka. Bakit po, Pastor, kailangan maglaan ng time? Pastor, ako kasi quality over quantity. Wag nga ako. Hindi ganon. Bago yan maging quality, malamang dumaan muna yan sa quantity. Hindi yan magiging quality nang hindi pa dumaan sa quantity. Sabay yan. Leviticus chapter 6 verse 12. Tingnan niyo po ito, ang verse na ito. The fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offerings on it. Ano ibig sabihin? Everyday, kailangan gatungan mo para yung apoy andun pa rin. Another day, gatungan mo ulit. Manalangin ka ulit. Kasi may panibagong biyaya sa bawat araw na kailangan mong may pag-pray. Yung kahapong prayer ay pangkahapon, ngayon ay iba na ulit. Sasabi mo, Lord, ang prayer ko ngayon ay January 1, 365 days and 1/4. Pang isang taon na po ito. Hindi! Everyday mananalangin ka. Kasi everyday may panibagong battles. Amen? Gatungan mo ng gatungan. Paapuyin mo ng paapuyin. May nagsalita. Sabi ng isa, Pastor, ako naman po yung nagpe-pray na. Ay, biyaya po nila, nakaka 20 minutes to 1 hour po. Minsan nga po, nakaka 2 hours pa nga po pag napapasagahan na. Wow, praise God. Sino dito ang lampas na isang oras? Ako po, 1 oras po lampas pag pinagsama-sama. Sa maghapon. Pero morning prayer ang usapan natin, na morning prayer pa lang. O, biyaya nila, nagpe-pray po kayo. Yes. May nagtanong, Pastor, kapag ako ay nagpe-pray, ay nagiging mechanical. Anong mechanical? Ano ibig mo sabihin? Parang ritual na po. Ba? Wala na rin pong pinagkaiba nung una, nung sa ulado ko ang prayer ko. Di ko na maramdaman si Lord kasi paulit-ulit na lang. Parang dry ang prayer ko. Tapos yung laman, paulit-ulit na rin. Sino nakaranas na? Aminin. Paulit-ulit na yung laman. Parang nasa ulo ko na po, Pastor. Sa ulo ko na yung sunod-sunod. Sorry, Lord. Thank you, Lord. Pahingi. Bye. Yun. Ano yung latag ko ganun? Paulit-ulit. Mechanical nga, Pastor. Mechanical. Ano ang gagawin ko? Sino gusto malaman? Ako ba? Makinig ka mabuti. Para sa'yo to. Unawain mo na tinawag ka ng Diyos na manalangin, hindi lang upang maramdaman ang presensya niya, pero dahil gusto ng Diyos ang presensya mo. Pastor, ano po yun? Tandaan, ang pakikipagrelasyon ay two-way. Hindi pwedeng papunta lahat doon or papunta lahat dito. Lord, gusto ko ng presensya mo. One way yan, one way. One-sided. Unawain mo na ang relasyon ay two-way. Ano pong ibig sabihin ng ang relasyon ay two-way? Ganito yan. Si Lord sa'yo at ikaw kay Lord. Eh kasi naman gusto mo maramdaman ang presensya niya. Eh di one way, si Lord sa'yo. Nasa naman yung ikaw kay Lord? Ikaw kay Lord. Unawain mo ito. Si Lord sa'yo at ikaw kay Lord. Ano bang tingin mo sa relasyon mo kay Lord? One-sided? Ikaw lang kay Lord? No. Ninanais din ng Diyos na ang anak niya ay lumapit sa Kanya. Kung nagnanais ka ng presensya niya, masaya ang Diyos kasi nakipag-meet ka sa solitary place niyo, sa meeting place niyo. Kasi dumating ka, hindi mo inindyan si Lord. Amen? Kasi naroon ka sa place and time ng pinag-usapan niyo tuwing umaga. Dumating ka. At biyaya po ni Lord, pagdating mo pa lang, wala ka pang sinasabi, si Lord ituwan-tuwa na sa iyo. Nagsisimula ka pa lang, fa pa lang, fa. Tuwang-tuwa na si Lord sa iyo. Bakit? Andun ka na sa lugar ng usapan niyo ni Lord. Kaya kung sasabihin mo sa akin, paulit-ulit na lang. Basta dumating ka, natutuwa si Lord. Pastor, may verse ka ba yan na natutuwa si Lord sa akin? Psalms 149 verse 4a. For the Lord takes delight in His people.
Imagine, dumating ka pa lang sa umaga, tuwang-tuwa na si Lord. Salamat anak, naalala mo ako, umaga pa lang. Pastor, paulit-ulit yung sinasabi ko, okay lang, masaya si Lord, dumating ka. Dumating ka. Kaya kahit wala kang nararamdaman or kahit paulit-ulit lang, dumating ka pa din sa meeting place nyo dahil sa presence mo pa lang nagagalak na ang Diyos sa'yo. Woo! Hindi ka wala. Hindi ka wala doon sa usapan. Hindi mo si Lord inindyan. Alam niyo yung inindyan? Hindi mo siya inindyan. Naalala mo na may isang Diyos na naghihintay sa'yo kaya dumating ka sa tagpuan niyo. Sino dito may katagpo tapos hindi ka sinipot? Anong pakiramdam? Ano sabi, traidor? Tindi Yung may usapan kayo ni Lord. Sabi ni Lord, maghihintay ako alas 6 ng umaga sa kwarto mo. Kaso naghihintay si Lord, di ka dumating. Bakit? Ang pakiramdam mo kasi paulit-ulit yung prayer mo. Ang pakiramdam mo kasi hindi mo maramdaman si Lord. Huwag ka mag-alala. Basta dumating ka, huwag ka mag-alala. Masaya si Lord, dumating ka pa lang. Wala ka pa sinasabi, masaya na si Lord. Laging naghihintay ang Diyos na sa pagdating mo, sumipot ka sa tagpuan niya. Amen? At saka hindi naman nawawala ang presence ni Lord. Huwag mo nga laging i-relate sa emosyon niyang iyong paglapit sa Panginoon. Huwag mo i-relate sa emosyon. Dahil hindi rin naman nagpakamatay ang Panginoon para sa iyo dahil sa emosyon, kundi dahil sa desisyon. Kaya kung mananalangin ka sa umaga, hindi yung tungkol sa emosyon. Ito yung tungkol sa desisyon mo. Kaya nagdi-decide ka na tuwing umaga, si Lord ang ka-meet up ko. Amen? Sige, palakpakan mo si Lord. At kung dumating sa punto na wala ka nang masabi sa prayer, kasi nga 20 minutes, hanggang 2 minutes ka lang, wala na, yung pa 3 minutes, Panginoon, wala na akong masabi. Okay lang yon. Basta andun ka sa meeting place yun ni Lord. Kahit wala ka pang sinasabi, pwedeng basta andun ka, may nabubuong relasyon. Sino dito nakipag-date na pero wala kayong masabi sa isa't isa? Pero andun lang kayo. Wala kang sinasabi, pero dahil nandun kayo pareho, may nabubuong relasyon. Imagine, andun ka, pero may nabubuong relasyon. Wala kang sinasabi, basta andun ka, alam mong okay kayo parehas. Ganon din kay Lord. Kahit wala kang masabi, anak, okay lang. Hindi naman kailangan lagi magsalita. Tumahimik ka dyan, andito ako sa tabi mo. Makikinig ako sa'yo. Kung ano masabihin mo, Lord, wala na po ako masabi. Okay lang, anak. Basta andyan ka, nag-i-enjoy ako sa'yo. At least lumalapit ka. Kasi yung iba hindi lumalapit eh. Amen? Sino lalapit sa Panginoon? At hindi i-enjoyin si Lord. Amen. Praise God. Okay na. Kahit papaulit-ulit, wala masabi, okay lang yan. Minsan, pastor, paulit-ulit lang. So, okay nga lang yon. Basta dumating ka sa meeting place nyo. At kung ang desire mo ay madagdagan ang ipinapanalangin mo, sino dito nagdi-desire madagdagan? Amen. Yung humaba-haba, kasi nauubos na eh. Kasi puro ang prayer week, puro sa'yo. Idamay mo naman kami. Sabihin mo sa katabi mo, idamay mo naman ako. Para humaba yung prayer mo. Huwag lagi puro sa sarili ang prayer. Kung gusto mong humaba, ipag-pray mo lahat ng tao naririto. Pag hindi humaba yan. Isama mo lahat. Kung gusto mo talaga madagdagan, daming pwedeng ipag-pray. Sa Senado pa lang sa dami ng pwedeng ipag-pray. Kung sino nagsasalibin ng tunay. Ay wala ka na magagawa doon, ipag-pray mo na lang. Lord, kayo na po ang bahala kay Bato, na siya po ay matibagay, na maging maayos. Lord, pinag-pray ko ang mga NBI, ang pulis, ang Pangulo, ang bansa Pilipinas, ang mga gerang nangyayari sa iba't ibang bansa. Gusto mo humaba? Idamay mo ang church. Araw-araw, isama mo, Lord, makakita na kami ng mas malaki at mas magandang lugar na may pang-parking ako ng sasakyan ko. Hahaba ang prayer mo, kapatid. Sabi mo, Lord, yung aking pong kapatid na ganito, ganyan. Lord, yung ka-A-group ko po, I pray na yung pinagdadaanan niya ay maayos na, makapagtapos siya ng pag-aaral. Na siya po ay maging cum laude, lahat ng laude kanya na. Isama mo sa prayer. Lord, ang aking anak na maliit. Lahat, isama, hahaba yan.
Sino pa pwede yung mga ipag-pray? Ang mga taong nangangailangan, ang mga taong kapos, mga taong dumadaan sa mga may mental health conditions. Ang dami-daming pwede ipag-pray. Sa mga kabataan, pinagpe-pray yan. Sa mga lolo at lola, ay pray na may mag-alaga at mag-provide na kailangang pangangailangan. Sa mga naghahanap buhay, na mabigyan ng sapat na sahod. Di ba? Sa mga may sakit. Meron akong testimony, may pinuntahan po ako dito sa Quirino Hospital. Alam niyo po yon? Dito sa Quirino. Nasa Santa Rosa, Laguna po ako. May nag-chat po sa akin na puntahan daw po at 2 months na po siyang nasa ICU. 2 months. Lumalaki yung tiyan, pero walang makita ang doktor. Oh, ano yun? So pinuntahan po natin. Alas 7 ng gabi, bawal po dumalaw ng alas 7 ng gabi doon. Kaya yung nag-invite po sa akin, nag-pray na makapasok daw po ako. Kasi bawal na po ang dalaw ng 5 hanggang 5 lang po doon eh. Kaya pagpasok ko sa pinto, walang gwardiya. Kaya dire-diretso po ako. Nag-morning prayer. Walang gwardiya, walang nagtanong. Saan po kayo? Walang nagtanong. Walang gwardiya kasi. Diretso lang ako. Tapos upo ako. Narito na po ako sa loob. Walang gwardiya. Pagpasok ko po sa loob, dinala po ako doon sa kay mami na malaki ang tiyan. Pinag-pray po natin. Grabe po. Naipag-pray po natin yung mami niya. 2 months na sa ICU galing Bangladesh. Tapos umuwi siya sa Pilipinas para magpagamot. Diretso sa ospital, 2 months na po sila doon. At pinagpe-pray niya po na gumaling na. At ako po yung umuwi na. Sa kwentuhan po namin, meron pong nakaaway po siya na taga Bangladesh. Ex niya po. At nagkasalitaan po silang masakit na salita. Hanggang siya po yung nagkasakit. So baka nagbitaw po ito ng sumpa kung ano man. Pero ay, salamat kay mami kasi nagpatawad na siya. Nagpatawad niya na yung taga Bangladesh. Alam niyo po, kinabukasan ng umaga, nag-chat po yung anak. Kasi yung malaman ko anong balita, isang McDo lang, chismis to. Alam niyo po, kinabukasan, pero hindi ko naman po ninais na mangyari yon. Yung nag-utter ng sumpa or nagpakulam sa kanya kung sakali na ginawa. Alam niyo po, kinabukasan, namatay po yung taga Bangladesh. Sino po magpapapray? Hindi ko po alam kung bakit nangyari. Kinabukasan po talaga ng umaga. Grabe ko, sabi ko, Lord, ano nangyari doon? Pero ako yung nagpapasalamat kay Lord. Kasi yung si ate, nagpatawad na siya. Okay na siya. At ako yung nananampalatayang magaling na si ate. Si nanay na sa ospital. Ang dami-dami pwede natin ipag-pray. Sobrang talagang dami. Ang corruptions, pwede rin. Sa mga dayaan, sa mga gumagamit ng posisyon para abusuhin ng iba, napakarami. Ano pang ipagpe-pray mo? Mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon at maligtas sila, napakaraming dapat ipag-pray. Pag hindi umaba ang prayer mo. Sa dami. Mamaya may gagawin po tayo, di pala gagawin. May assignment po tayo mamaya after this. Para tayo nasa classroom. May assignment po kayo after this. Magsusulat po kayo sa papel ng lahat ng angkan ninyo, ipagpe-pray po natin maligtas lahat. Tapos isusulat nyo rin po yung mga pang-personal nyong prayer. Isusulat nyo po dyan, kasi dito po sa church ay may araw-araw na nanalangin alas 7 ng gabi. So yung listahan na po yun po ang babasahin nila at ipagpe-pray dito araw-araw. Kaya next Sunday po magdadala kayo ng isang papel, punuin nyo po talaga ng sulat. Ay, pray naman nababasa. Ano po? Gagandahan nyo po na kaunti ang sulat para mabasa ng ayos. At lahat po yun ipagpe-pray po natin kasi sa panalangin may nangyayari. Amen? Praise God. Nasolusyon na natin yung mga wala nararamdaman, paulit-ulit. Ito naman. Pastor, ako naman, gusto ko magsimula niyan, yung morning prayer, pero baka mamaya, may hinto ko din. Yung mga nag-i-stop dyan, ito para sa'yo. Sasagutin na rin natin. Yung mga nag-i-stop, yung nagsimula na pero nag-stop, tapos mamaya babalik uli. Tapos nag-stop, tapos mamaya babalik uli. Wala nun dito. Wala. Praise God, wala nga. May sasabihin ako sa iyo ha, sa mga nagsimula pero nasa isip niya baka huminto rin, ito ang para sa iyo. Huwag kang ma-feel guilty kapag naka-miss ka ng morning prayer. Don't feel guilty, Christian.
Pastor, ano po dapat ma-feel namin? Don't feel guilty, feel hungry. Pastor, ano yun? Huwag ka ma-feel guilty, feel hungry. Hayaan mo na pag nakamiss ka, uy, nag-pray. Bukas, dadagdagan ko pa. Bukas, dadagdagan ko pa. Bukas, hahabaan ko pa. Bukas, mas maaga. Hindi yung, nakamiss na naman ako. Nakakahiya na kayo. Hindi na ako magpe-pray. Hindi ganon. The more ka lumapit. God wants a relationship, not a religion. Galing na tayo dyan, church. Sa religion na ito. Ito sa religion. Lord, sorry. Hindi ko nagawa ang aking panata. Patawad po. Anong gagawin ko para makabawi sa'yo? Patawad po. Yung akin pong sinabi sa inyong panata, hindi ko po nagawa. Religion yan. Ito ang relationship. Makinig mabuti. Ito ang relasyon. God, wala po ako kahapon. I miss you, Lord. Pasensya na po kayo Na-miss ko po, nakalimutan ko po. Pero Lord, sa pagkakataon po ito, biyayaan niyo po ako na makabawi. Nakukuha niyo? Hindi na tayo religion dito. Relationship na tayo. Iba na. Ito ang relasyon. Kailangan mas matindi kayo sa dati. Lord, nakita ko yung pagkakaiba ng araw na nakapag-pray ako sa araw na hindi ako nakapag-pray. Sorry Lord, hindi ako nakapag-pray. Bumalik ka lang at willing si Lord na tanggapin ka ulit. Amen? Pastor, ito na. Ito naman yung mga nagpe-pray dyan. Pastor, ako naman ay nahihiyang manalangin kasi nagkasala ako. Sino ito? Wala nang dito. Hindi ko alam kung bakit ko nalagay ito dito eh. Kung ikaw ito, church, Christian, pastor, ako naman nahihiyang manalangin kasi nagkasala ako. Nakagawa ako ng kasalanan. Napipigilan nito akong manalangin ng, alam mo yun, all out. If you commit a sin, the more you should not miss your prayer. Kung ikaw'y nakagawa ng kasalanan, the more na hindi ka dapat makamiss ng morning prayer. Ito ang pinakamatinding magpamiss ng prayer kapag nagkasala. Anong pakiramdam? Hiyang-hiyang manalangin. Hiyang-hiyang lumapit kay Lord pag nagkasala. Tama, church? Wala yata. Ako lang yata nakaka-relate dito. Preach ko na to sa akin. Huwag mong gamitin ang kasalanan excuse para hindi ka mag-pray. Pero pastor, yun po nararamdaman ko. Nakakahiya. Nagkasala ako. Kaya nakakahiya lumapit. Minsan nga paulit-ulit na lang yung kasalanan. Kaya pag lumapit ako, parang sobrang nakakahiya. Church, huwag kang kumilos ayon sa nararamdaman mo. Kumilos ka kung sino ka kay Lord. Ikaw ay anak at huwag kang mahiya sa iyong ama kapag nagkamali ka. Dahil hindi na bago na anak ka at siya ang ama mo. Pag ikaw ay nagkamali sa iyong tatay, hindi ka na kanya anak. Pag ikaw ay nagkamali sa magulang mo, sa iyong ina, ang tanong, anak ka pa ng iyong ina? Hindi na bago ang relasyon yung dalawa. Ganon din kay Lord. Kung nagkasala ka, hindi na bago na anak ka pa din, kaya lumapit ka pa din. Amen? Hindi kinakancel ni Lord ang appointment niyo sa Kanya. Hindi niya kinakancel yung meeting place niyo, yung time. Hindi niya kinakancel kapag nagkasala ka. Hindi. Nung nagkasala si Adan, dumating si God. Sa appointment niya, dumating siya sa meeting place nila. Si Adan, hindi. Genesis chapter 3, verse 8 to 9. Sabi kasi ni Lord kay na Adan at Eva, huwag mong kakainin ng bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. Pero anong nangyari? Tinukso sila ng ahas at nakain po nila. Nagkasala po ba si Adan at Eva? Nagkasala sila. Anong ginawa nila? Ito ang ginawa nila. Verse 8. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Ganyan ang ginagawa ng kasalanan. Ano? Nagtatago. Tumatago sila. Bakit na tumatago? Kasi nahihiya. Kasi nagkasala. Lord, nagkasala ako. Magtatago ako sa puno. Ito ang nagagawa ng kasalanan. Pinatatago ka.
Akala mo naman, makapagtago ka kay Lord. Nagtatago kasi nahihiya. Kaya pagdating ng verse 9, tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at kanya'y sinabi, saan ka naroroon? Grabe ang verse na ito. Bakit? Kasi ang Diyos ay dumating, tinawag pa ang si Adan at kanyang sinabi, saan ka naroon? Adan, nasaan ka? God showed up. Laging dumadating si God sa meeting place nyo. Kahit nagkasala ka pa, tinatawag ka pa rin niya. Dumating pa rin si Lord. Ikaw lang ang hindi dumarating. At si God ay nagtataka kapag di ka dumating. Nasaan ka? Nasaan ka, Lord? Nasaan ka, Ram? Nasaan ka, Lisel? Nasaan kayo? Nagtataka, Adan, nasaan ka? Nandito po, nagtatago sa puno. Bakit? Nahihiya po ako, nagkasala po ako. O ano naman, huwag kang mahiya. Alam kong nagkasala ka, pero darating pa din ako para tagpuin ka. Pwede mong isipin na tuwing nagkakasala kay malayo ka sa Panginoon, pero isip mo lang yan. Tatandaan mo, nung si Adan ay nagkasala, dumating si Lord, tinatawag ka pa. Anak, huwag ka lalayo. Anak, huwag kang magtago. Dumating ka, huwag kang mahiya. Dumarating ako, naghihintay ako sa'yo. O, tingnan nyo to ha. Nakakadurog ng puso. Isaiah chapter 1 verse 18. Come now, let's settle this. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayusin natin to. Grabe. Tao na nagkasala, si Lord pa nagsabing, ayusin natin to. Says the Lord, though your sins are like scarlet, ano kaya scarlet? Pulang-pula. I will make them as white as snow. Though they are red like crimson. Napakapula talaga. I will make them as white as wool. Sabi ni Lord, come, let's settle this. Ayusin natin to. Ayusin natin ito. Mag-usap tayo. Kahit ang kasalanan mo ay matingkad na pula o pulang-pula, ito ay magiging simputi ng nyebe at simputi ng balahibo ng tupa. Patatawarin kita. Lumapit ka lang, anak. Damor kang lumapit sa akin. Anak, lumapit ka. Huwag kang mahiya. Ano man yan? Kaya kitang linisin. Lilinisin ulit kita. Ulit kita, lilinisin ulit kita dahil may sakripisyo na ang Panginoong Yesus na nagbayad na lahat ng kasalanan. Bakit ka pa nahihiya kung nilinis ka na? Dumating ka lang sa tagpuan nyo. Dumating ka lang dahil si Lord lagi naghihintay sa'yo. Ang Panginoong Yesus ay dumating para sa makasalanan at siya ay lumalapit sa mga ito. Kaya hindi dahilan ng kasalanan at ang resulta nitong hiya para di ka sumipot sa meeting place nyo. Kaya kung ikaw ay nagkasala at nahihiya ka, ikaw nga ang hinahanap ng Diyos. Nasaan ka, Adan? Nasaan ka, Eva? Ikaw na hinahanap ni Lord. Mark chapter 2 verse 17. When Jesus heard this, He told them, healthy people don't need a doctor. Sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners. Lumapit ka. Si Lord ay naghahanap ng makasalanan. Nagkasala ka, ikaw nga ang hinahanap ni Lord. Ikaw nga. Ikaw nga. That's why our church, bukas na bukas ang pinto. Pumasok ka lang, walang manghuhusga sa'yo. Pumasok ka kung sino ka, walang manghuhusga sa'yo. Dahil ikaw nga ang hinahanap ni Lord. Ikaw nga hinahanap namin. Ikaw nga. Ikaw nga ang dahilan ng pagdating ni Jesus at ikaw nga ang tinatawag niya. Pakikibalik nga ulit ng verse 9. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroroon? Kaya sa tuwing makakamiss ka ng morning prayer dahil sa kasalanan, sasabihin ni Lord, itong anak kong ito, hala mo naman na kinancel ko ang meeting ko sa kanya na nagkasala siya. Hindi. Andun pa rin ako darating at hinahanap kita. Sep,
Hinahanap kita, MJ. Hinahanap kita, Maymay. Hinahanap ko kayo. Nasaan kayo? Ikaw nga ang dahilan kung bakit dumating si Jesus at ikaw ang tinatawag niya. Nasaan yung anak ko na nagkasala? Andito ako. Hihintayin kita. Huwag kang mahiya. Hanggang sa pagbabalik ko mo, maghihintay ako. Ikaw nga ang dahilan kung bakit ako naparito. Ang gusto ng Diyos ay relasyon. At hindi nawawala or napuputol ang relasyon na yon dahil lamang sa nagawa mong kasalanan. Hindi. Ang anak na nagkasala ay anak pa din. Hindi naman siya magiging ampon. Anak pa rin siya. Kaya, Christian, sa tuwing ikaw ay mananalangin, na kahit may kasalanan kang nagawa, lumapit ka pa din. Lumapit ka pa din. Walang makakapigil sa panalangin mo tuwing umaga. Kahit kasalanan pa yan, kahit paulit-ulit na panalangin pa yan, kahit wala kang masabi, pumunta ka pa din sa meeting place ni Lord. Bakit? Dahil si Lord ay naroon, hinahanap ka, hinihintay ka. Ang tanong, darating ka ba? Sabi mo sa katay mo, dumating ka naman. Dumating ka naman. Hinahanap ka ni Lord. Magsabi pa nga po kayo sa akin ng dahilan kung bakit hindi kayo magmo-morning prayer. Yung mga nagmo-morning prayer na dyan ha, pag umahaba or paulit-ulit, huwag kayong mag-alala, okay lang yon. Okay lang yon. Andun pa rin si Lord, nakikinig pa rin. Yung mga walang masabi sa prayer, huwag kayong mag-alala. Huwag kang mag-alala. Doon dumating ka pa lang, masaya na si Lord. Yung mga nagpe-pray pero mechanical, sasabihin niya parang ritual na din ha, parang tulad na rin ng dati. Huwag kang mag-alala. Iba na ngayon. Kasi si Lord ay bumubuo ng relasyon sa'yo. Amen? Kaya naman, may gagawin po tayo sa pagkakataong ito. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Sa totoo lang, gusto ko po kayong maging successful ang bawat araw nyo. Gusto ko maging successful ang bawat araw nyo. At ayaw ko dumating sa punto po ng buhay Kristiyano nyo na sasabihin nyo ay, Lord, parang malayo na ako sa'yo. Kapatid, baka may hero ka lang hindi nagagawa. Baka hindi mo lang nagagawa ang morning prayer. Baka hindi mo lang nagagawa. Kaya hihingin po natin ang biyaya ng Diyos na magawa nyo po ito palagi. Starting today until eternity. Amen? Kaya, sa biyaya ni Lord. So, ang gagawin po natin, pipili po tayo ng partner, yung hindi mo kakilala. Sige. Ano ka naman, makipagkaibigan ka naman sa iba. Sige, lapit, kumuha ka dyan ng hindi mo kakilala. Tapos kausapin mo muna, tanongin mo muna ang pangalan. Alam mo pangalan nyo, lapit sa hindi kakilala. Dapat hindi mo kakilala ha. O ikot, punta doon sa hindi kakilala. Sige na, huwag na mahiya. Yan ang nagagawa ng kasalanan, nahiya. O huwag na mahiya, lapit na ikaw. O, lapit. Lapit. Hanap ng kasama. O, nahiya na. Yung iba po dyan, punta sa likod, hanap ng partner, kailangan may partner ha. Yung hindi kakilala. Ayan, hindi kakilala ako. Yan. O, tanongin mo muna ang pangalan. At least kakilala mo na. Anong pangalan mo po? Sige. Yan. Okay. Sige po, sa pagkakataon pong ito, kung sino yung mas matanda, ipagpe-pray mo na yung mas bata. Okay? Mauna yung mas matanda. Ipagpe-pray mo yan para may practice. Sasabihin nung mas matanda, ipagpe-pray mo yan ang prayer mo, Lord, biyayaan mo ang taong ito na makapanalangin tuwing umaga. Okay? O, sige, ipag-pray mo na. Sige, ipag-pray mo. Ipag-pray mo siya. Sige, sama-sama. Sino walang partner dyan? Sige, ipag-pray mo. Na ang prayer mo, makapag-pray siya tuwing umaga. Mabuild ang relationship niya kay Lord tuwing umaga. Hindi lang linggo, kundi araw-araw ng kanyang buhay. Sige, magdeklara ka ng mabubuting bagay.
Sabihin mo sa kanya, bigyan siya ng knowledge para marami siyang may pag-pray. Maisama niya sa prayer ang kanyang buong family, ang kanyang trabaho, ang kanyang pag-aaral. Yung mga tao na kasalamuhan niya, siya ay maging blessing sa kanila. Sige, ipag-pray mo yan, ipag-pray mo yan. Ito ang tamang pagkakataon mo. At saka yung ipinagpe-pray mo, may pinagdadaanan niya. Sabihin mo yung pinagdadaanan niya, samahan siya ni Lord sa pinagdadaanan na yan. Sige, ang sarap ng may nananalangin. Ten seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung isa naman po ang magpe-pray, yung isa naman. Same content. Ipag-pray mo yung mas matanda sa'yo. Ipag-pray mo siya na makapanalangin. Tuwing umaga, biyayaan siya ni Lord ng kaalaman, ng mga prayer items. Sige. Ipag-pray mo yung katabi mo. Yung kasama mo, yung kapatid mo yan. Mag-declare ka sa kanya ng magagandang bagay. At ipag-pray mo din na samahan ang taong yan sa lahat ng kanyang pinagdadaanan. Samahan ni Lord sa lahat ng kanyang pinagdadaanan. In Jesus' name. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Pwede na po tayong humarap dito. At sa pagkakataon pong ito, Christians, may trabaho tayo bilang mga Kristiyano sa bansang Pilipinas. Ano yon? Hindi para mag-comment na kung ano-ano or mag-share na kung ano-anong fake news o maggatong ng mga bagay na sasabihin natin kung kani-kanino at maninira tayo. No, hindi yun ang role natin. Sa gitna ng problema, ang role natin ay pag-pray silang lahat. Church, starting today, ipagpe-pray po natin lahat ng mababalitaan natin na dapat ipag-pray. Kaya ngayong oras na to, pwede ba ikaw pumikit at tumungo? Magsasabi ako ng mga prayer items na dapat nating ipag-pray. Father God, Lord, ang bansang Pilipinas ay sa iyo, Panginoon. Lord, ang bansang Pilipinas ay mayaman, Panginoon. Lord, ang bansang Pilipinas ay umangat ang buhay ng bawat taong naririto. Lord, samahan niyo po ang Pangulo ng Pilipinas kung paano mapapangisawaan ang bansang ito, Lord God. Lord, samahan niyo po ang mga senador. Sige, pray for the senators. Lord, sama-sama kaming nananalangin. Ipinagpe-pray po namin ang bansang Pilipinas. Lord, ipinagpe-pray po namin ang mga congressman. Lord, ang mga may posisyon, Panginoon. Lord, ipinagpe-pray po namin lahat sila hanggang sa barangay captain, Lord God. Mayor, vice mayor, councilors, Lord God. Lord, samahan niyo po silang lahat, Panginoon. In Jesus' name. Sige, church, manalangin ka. Ibuka mo ang bibig mo. Ipag-pray silang lahat. Lord, I declare, wala nang nanlilimos sa bansang Pilipinas. Walang nagugutom, Lord God. Lord, ang mga may sakit ay gumagaling, Panginoon. Ang mga may sakit ay may pambayad sa hospital, Lord God. Lord, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, sa oras na to. Ipinagpe-pray po namin ang mga dukha, Lord God. Lord, ipinagpe-pray po namin ang mga mental health issues na nagkakaroon ng stress, anxiety, oh God. Lord, ipinagpe-pray po namin lahat ng tao, Panginoon, na naho-homesick.
Lord, lahat ng OFWs, Panginoon, ipinagpe-pray po namin. Lord, ipinagpe-pray po namin. Lahat, Panginoon, ng iba't ibang lahi, Lord God, sa Pilipinas. Lord, magkaisa po sila. Lord, walang kampi-kampi. Walang kampi-kampi, Panginoon. Lord, ipinagpe-pray po namin lahat, Lord, ng mga tao hindi pa nakakilala sa iyo, na makakilala sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Lord, nilalapit ko po, Panginoon, sa iyo ang bawat barangay, Panginoon, ang bawat municipality, ang bawat city, Lord God, ang bawat province, O God. Lord, ang bawat isang bayan sa bansang Pilipinas ay palaunlad ng paunlad. In Jesus' mighty name, dahil Ikaw ang Panginoon nila, Lord God. Dahil Ikaw ang Panginoon. Lord, ipinagpe-pray ko din po, Panginoon, lahat ng Kristiyano, Lord, na laging manalangin at may panalangin, Lord God, na mga dapat ipag-pray in Jesus' name. Lord, tulad ng aming deklarasyon, Lord, sa church na to, lahat, Lord, ng mga taong nawala sa simbahan, ipapasok sa simbahan ito. Lord, lahat ng lumayo, lahat ng nawala, Lord God, lahat ng umalis, Panginoon. Lord, dalhin mo sa simbahan ito at magamit for your glory alone. Lord, nakikipag-meet ka sa lugar na to sa kanila, Panginoon. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. And I declare lahat ng tao narito, mas malapit na relasyon sa iyo. Hindi na relihiyon. Relasyon sa iyo, Panginoon. Relasyon sa iyo. In Jesus' mighty name. And Lord, ang aming pamilya, ang aming buong angkan, Lord, ipinilalapit namin sa iyo. Lord, wala ni isa, Panginoon, ang maiiwan. Lahat ay maliligtas sa biyaya mo, Panginoon. In Jesus' name. And right now, church, lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa iyong Ama. Ikaw ay anak na lumalapit sa iyong Ama sa panalangin, sa pag-worship na to. Come on, church! Worship the King! Worship the King! Lapit sa Panginoon! Come on, church! Mas matinding paglapit! Thank you, Jesus!
Right now, ngayong Sunday na to, kumanda ka, itaas mo ang kamay mo. Napakaraming answered prayer ang mangyayari ngayong araw na ito. Ibuka mo ang bibig mo at sabihin mo kung anong gusto mo sa Panginoon. Huwag mong lilimitahan si Lord. Sabihin mo lahat ng bagay na gusto mo sa pagkakataong ito. Come on, church! Sabihin mo yung gusto mo. Dahil sa pagkakataong ito, magkakaroon ng napakaraming answered prayers. Yes! Talk to God right now. Talk to God. Sabihin mo yung personal prayers mo. Nakikinig si Lord. At sabihin mo sa pagkakataong ito, thank you Lord sa answered prayers. Salamat Lord sa kasagutan sa panalangin ko. Salamat Lord dahil natanggap ko na. Salamat Lord dahil na-receive ko na. Salamat Lord dahil dumating na. Lord, salamat Lord dahil may solusyon na. Salamat Lord. Sige, pasalamatan mo Panginoon. Thank you Jesus. Thank you God. Worship the King. Celebrate. Because you do something from the Lord. Father God, nagpapasalamat na po pa kayo noon kami dahil yung deklarasyon dito sa church may nangyari na at may naganap na. Thank you, Lord. And Lord, I pray and I declare, biyayaan mo ang bawat isa na makapanalangin tuwing umaga, araw-araw.
Lord, salamat po dahil ang napakaraming magiging successful sa lugar na to. In Jesus' name. Thank you, Lord God. In Jesus' name. Amen and amen.